Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Mayo 11, 2019, ganap na alas 11:30 at ako po ay naghahatid ng konting pagbabalita sa interes ng mga WOTN community at ng mga miyembro at mga sumusubaybay. Nais iparating ng aking reliable source na itatago lamang po natin sa pangalang Kuya Christian na tayo po ngayon ay nasa pre-implementation preparation stages na po. Meaning, wala na pong pipirmahang iba. Yung mga proseso na atin pong binabantayan magmula nung January 15 hanggang sa pangkasalukuyan ay tapos na po. Kaya antabayanan po natin, ang inaantabayanan po natin ay ang pagdaloy ng mga pananalapi, pagdaloy ng pera sa ekonomiya ng Pilipinas. At yan po ay hindi po masasabing napakadaling gawain. Dahil diyan, pinabot po ni Kuya Christian na pinaalam po sa atin na ang mga representante ng mga malalaking bangko sa buong mundo, tulad na lamang ng Standard Chartered, ng HSBC, Bank of England, Deutsche Bank at iba pa, ay nandito na po sa Pilipinas upang alalayan ang mga local banks natin tulad ng BDO, Metrobank, Union Bank, Security Bank at iba pala, particular ang BPI, at nang sa ganon ay ma-insure o masiguro ang pagdaloy ng malaking pananalapi o malaking salapi dito sa ating bansa ay maisasagawa at mai-implement po ng maayos. Yan po ay ayon sa ating source na si Kuya Christian. Ngayon, sino po si Kuya Christian? Si Kuya Christian po ang ating pinagkukunan ng mga impormasyon pagdating po sa global currency reset, sa revaluation, sa redemption. Siya po ang nagsusupply sa atin ng impormasyon magmula pa po noong January. Siya rin po ang nagpaliwanag sa inyong lingkod kung paano po ang mga proseso na taliwas dun sa atin pong mga napag-alaman noon. Kaya po't ngayon ay nagpapakilala na po siya sa pangalang Kuya Christian at pinaabot nga po niya sa atin. Natapos na ang lahat ng proseso, ang atin na lamang pong antabayanan ay ang pagdaloy ng pananalapi dito sa Pilipinas at yan naman po ay aalalayan tayo. Kaya yun po sa mga nagsasabi na mayroon pa silang lalakarin, mayroon pang pipirmahan, mangyari kailangan nila ng pondo para sa AMLAC, ang malaking pera para mailabas ang pondo, hindi po yan ang mga sinasabing ni Kuya Christian na kaparaanan. No? Tapos na po. Ang inaantay na lamang po natin ay yung proklamasyon, deklarasyon kung sino pong hihiranging Quran, King of Recognized Asset and Nation. Yun yata ang ibig sabihin nun, Quran. So yan naman po ang ating iaantabayanan, yung paghirang ng Quran, King of Recognized Assets and Nation, or Nation Canon. No? So, ito po yung isa natin pong aabangan at umaasa po ang WOTN na mabibigyan tayo ng mga inside information ni Kuya Christian. Sa kabilang banda, ito na po ay labas na po kay Kuya Christian. Isa po sa mga impormasyon natin pong natatanggap ay kung bakit nananahimik maging sa international community sa pagbabalita tungkol po sa imminent global currency reset, revaluation, ay bakit po nananahimik. Ang atin pong source nagsasabi, ibang source naman po ito, na ito po sa kadahilan ng hindi pa ho napipindot, hindi pa po nagdidesisyon ang old man kung kailan may implement. Yan naman po ang version nito. At ang lahat daw po niyan ay inaantay pa ang resulta nitong nitong eleksyon. So lahat po ay nakaantabay, lahat po ay nakasalalay sa magiging resulta nitong eleksyon. Kaya po naantala ho. Na aking pong balita ay dapat nung katapusan ng April. Yung mga sinasabing paglabas ng 1-800 number, yung pagsasabing nandiyan na, naka-schedule na, lumalabas na sa screen kung magkano yung valuation, etc., according sa international source. Pero hindi mo nila mawari. Bakit hindi pa na-activate? No? So, itong pagdating na eleksyon ay magiging masalimuto ito
dahil may potential na magkaroon ng failure of election. Kapag nagkaroon po ng failure of election, ay maaaring magkaroon ng deklarasyon ng revolutionary government. At alinsabay po niyan, pag dumaloy na po yung malaking pera, kailangan po ng kapaliwanagan ng gobyerno kung saan manggagaling yung pera. Panahon po natin ngayon, naririnig po natin sa Pangulo na marami siyang mga proyekto. Merong OFW hospital, merong build. Pero hindi po natin naririnig na binabalangkas yung budget ng mga proyektong malalaking yan. Wala po tayong naririnig na binabalangkas sa Kongreso. Dapat po lahat yan iladaan sa Kongreso. Aprobado ng Kongreso sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. Ngunit sa kabila ng lahat, tila sigurado ang Pangulo. So, kung meron mang nag-aantay, kung meron mang umaasa, kung ang WOTN ay umaasa na tayo ay mabibiyayaan, isa na po ang Pangulong Duterte dyan. Kung mapapahiya siya, mapapahiya rin tayo. Ano po? So, itong narating na eleksyon ay atin pong antabayanan at tayo po ay magpreparar dahil hindi po natin masasabi all thing will go well. No? Everything will go well. So, atin po yan magmatsyag po tayo dahil may potensyal na magkaroon po ng konting gulo. Dahil nga po dito sa infusion ng malaking pera ay magkakaroon po ng adjustment sa lahat ng sektor. Hindi po natin masasabi, hindi po magagarantiyan na ang mga adjustments na yan ay magiging positive ang implikasyon. At isa po sa aking inaalala, kung dumaloy po yung malaking pera, sino ang tatayong implementor niyan? Sino po ang kikilalanin? Sino po ang representante? Paano paniniwalaan na yan galing dun sa mga pinautang? Wala akong naniniwala. Hindi lahat maniniwala. Maliban lamang siyempre sa mga nakakasubaybay nitong ating palatuntunan. Pero yung mga ordinaryo, hindi po maniniwala. Kaya dyan po, marahil o malamang pumasok ang pangalang Marcos na naman para magsilbing tagapagdala, magsilbing premiadong individual o personalidad na tagapagdala at tagapagpakilala nitong malaking yaman na papasok sa ating bansa. So ang implikasyon po niyan, marahil, ay ito'y magbibigay daan sa federalismo. Marahil magkakaroon ng revolutionary government makatapos ang isang failure of election. Very eminent po naman yan. Yung mga conditioning, nandiyan dyan ang elements of conditioning. Pinakakalat nila na kesyo bumoto, ibang lumabas. No? So yan na po at ini-expose ang di umano'y kapalpakan ng Smartmatic. So maaari po yan ay maging mitya ho tungo sa isang failure of election. Kapag nagkaroon ng failure of election, isusunod ang revolutionary government at at maaaring ma-introduce ang isang forma ng gobyerno na kung saan may Marcos na uupo. May Marcos na uupo at sasabihin siyang personalidad na kung saan dadaloy sa kanya yung malaking pananalapi. So yan po ang ating antabayanan at maging mapagmatsyag po tayo sa mga signs kung kapag magkaroon po ng konting kaguluhan. So wala na pong iigi pa kung tayo mag-iimbak ng pagkain for a few days in case na hindi tayo makalabas ng ating tahanan para makapamili ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. So ito po hindi naman chismis. Pagbabantay-bantay lang tayo pagmamatsyag. Bueno, ayan lamang po ang ating update ngayon para dun sa mga IDs. Inahanda ko pa po yung mga IDs ninyo. Yung mga nag-submit ng black and white, kinalulungkot ko po, outright rejection ho yun. Pero makaka-receive po kayo ng notification sa akin na mag-submit po kayo ng colored scanned copies or colored Xerox copies. Pero black and white, sorry po. Yan lamang po ang ating update for tonight. Bukas, antabayanan po ninyo ang Sunday Super Chat. Ang aking po magiging panauhin ay si Apo Bernardo
at si Sinukuan. Sila po ay maribibigay sa atin po ng mga insights hinggil sa spiritual side nitong ating sinisikap na mabuksan. Ito po si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat na isang magandang gabi at magandang araw na rin po kung saan man dyan po sa inyong mga lugar na inyong kinaroroonan. Hanggang bukas.